Sa video pong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang naging biyahe namin patungo sa Patnanungan Island, probinsya ng Quezon. At dito nga natin sisimulan ng biyahe sa Novaliches. Alauna na nga ng umaga at waiting tayo sa service natin. Halos mag-aalas 3 na nga nang ma-pick up tayo ng driver natin. Sa kadahilanang kailangan din niya ng pahinga at malayo-layo din ang ibibiyahe natin. Alas 5:30 nang marating natin ang KM90 dito sa Marilaki Highway. Yung mga ganitong oras ay wala pang gaanong bumababa kaya iilan pa lang ang mga kasama naming mga turista dito. Una at huling stopover natin ito dahil mga ilang oras lang din naman nasa Real Quezon na tayo. At alas 7:40 nang marating namin ang Port of Real. Dito nga ay inililista na ni Ma'am Hana ang mga pangalan namin para sa kukuning ticket. Babayaran 600 pesos para sa adult at 300 pesos naman para sa mga bata. Waiting pa naman kami ng sobrang 2 oras kaya namili muna kami ng mga kulang at mga kailangan pang idagdag na dadalhin namin sa isla. Kailangan naming manigurado dahil ito ang unang pagkakataon na makakapunta kami sa isla ng Patnanungan. Saktong alas 10 nga umalis ang bangka at sa biyaheng ito may halong excitement talaga akong nararamdaman dahil bata pa lang ako. Madalas ko lang naririnig na pinagkukwentuhan ng mga mangingisda dito sa lugar namin sa Real, ang isla ng Pulillo, Patnanungan at Humalig Island. Sa bangka, hindi naman kami gaanong crowded. Depende na sa inyo kung saan nyo gustong pumesto o kung saan kayo komportable. Biyahe dito ay tumatagal ng 3 oras hanggang 5 oras. Ito rin ang kauna-una ang biyahe ko na mananatili ako sa bangka ng ganito katagal. Lumaking tabing dagat ako at yung ganitong pakiramdam, yung sasakay ka ng bangka at pupunta ka sa bahaging malalim ng dagat ay talagang napakasarap sa pakiramdam. Ito nga pala yung isla ng Balute na madalas namin pinupuntahan dito sa Real. Alauna 20 nang marating na nga natin ang isla. At ito ang bumungad sa atin. Ang napakalinaw at napakagandang dalampasigan ng isla. Mula sa daungan ng isla ay nag-tricycle na kami papunta sa resort. At ito ang VK Resort, isa sa pinakamaganda at pinakasulit na resort dito sa isla. Ang mga kubo nila dito ay sisimulan ko sa pinakamura na 300 pesos hanggang 1,000 at 1,500. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa resort na to ay ang malilinis nilang mga CR. Hindi mo na rin kailangan pumila ng matagal dahil halos lahat ng mga kubo nila dito ay may mga sariling banyo. Sinimulan natin ang unang araw natin dito sa isang maliit na kubo at naglatag na lang kami ng kanya-kanyang tent. Dahil ito naman talaga ang plano at ang siningil lang sa amin, hindi 10,000 kada pamilya ni Cayetano na hindi ko makalimutan. Kung hindi, 1,500 kada pamilya. Sobrang sulit talaga sa 4 na araw na mamamalagi tayo dito. At nakarating na po tayo dito sa may Patnanungan Island at napaka-solid po dito sa sobrang ganda. Ang baybay ng Patnanungan ay hitik sa mapuputi at pinong buhangin na kay sarap tapakan. Sa bawat hampas ng alon, maririnig ang tila musika ng kalikasan na nagbibigay ng katahimikan sa sino mang bumibisita dito. Hindi man ito kasing sikat ng ibang destinasyon, ang kagandahan nito ay tunay at hindi artipisyal. Isang likas na yaman na dapat pahalagahan.
Sa katahimikan ng isla, matututunan mong makinig hindi lamang sa tunog ng hangin o sa alon, kung hindi sa sarili mong pag-iral. Dito, ang oras ay tila bumabagal, nagbibigay daan upang namnamin ang bawat sandali. Ang Patnanungan ay hindi lamang destinasyon. Ito ay paalala na sa mundong mabilis at magulo, may mga lugar pa ring nananatiling tapat sa kanilang likas na anyo. Kahit saan ako tumingin at lumingon, sobrang ganda talaga ng isla na to na mayroong puting buhangin at malinaw na tubig. Lakad ka. Maraming salamat dahil mapalad ang grupo natin na maranasan ang ganitong biyaya ng isla ng Patnanungan, Quezon. Kung nandito ka pa rin at nanonood, i-like mo na rin at comment sa baba para ma-notify ka sa mga video pa na gagawin natin.